Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ito, kakapasok pa lamang po na balita mga minamahal. Medyo natatawa kasi ako dito eh. Breaking news, kakapasok pa lamang to ngayon pa lamang to mga minamahal. Sabi dito, defensor, no longer inclined to pursue impeachment in Congress. ICE Supreme Court intervention. So, eto, ipakita ko sa inyo, mga minamahal. Yan, nakikita ninyo? Ano kaya yung nangyari sa likod ng kortina? Bakit kaya umatras, mga minamahal? Ito nga pong si Mike Defensor. Diba? Mukhang napaghalataan na parang gumagawa lang sila ng ingay, no? Mga minamahal. So, ngayon, diba, nung nakaraang araw, gusto na nilang ma-impeach itong si PBBM. Gusto na nilang matanggal sa pwesto, gusto na nilang mawala. Pero ano yung nangyari? Bakit? Diba, ano yung nakita nila? Kung bakit inatras na nila ang impeachment complaint laban kay PBBM. Oo, hindi kasi pwede yung, ay, gusto kitang impeach ngayon. Tapos bukas, ay, yung Supreme Court na lang pala yung bahala. Diba? Ano ba yung background ni Mike Defensor? So, si Mike Defensor, mga minamahal, isang dating kongresista yan. Alam naman natin na sanay yan sa political power play. Hindi sa street politics, political power play. Kasi yung kumukontrol ba naman sa kanya, talaga nga namang, diba? Si GMA, diba? Political fighter, diba? Hunger for power, diba? Syempre, ganun din si Mike Defensor. By influence, diba? Na-influensyahan diba? So, bukod sa dati siyang kongresista, abay siya din po ay dating DENR secretary. Diba? So, bihasa nga sa politika. Sanay sa intriga. Diba? At higit sa lahat, mga minamahal, alam niya ang galawan sa loob ng kongreso. Pero meron lang talaga akong napansin. Yung pag-antras ba nila kay PBBM, talaga bang i-give nila yan sa Supreme Court? Or walang nag-induso na kongresista sa kanilang impeachment complaint? Posibleng ganon. Kasi, yung labanan kasi mga minamahal, dito sa impeachment complaint, number games yan So, kung wala kang numero, hindi yan papasa. At the end of the day, hindi ingay yung sukatan, kundi numero. Number games ang impeachment. Okay, sabi na lang natin, tinanggap yan ng Solicitor General. Pinag-usapan sa Committee on Justice. Sa tingin ninyo, aabot yan dito sa House? Makakakuha yan ng boto na 115 votes? Malamang sa alamang, hindi. Diba? So, I think, medyo umatras na ang kanilang buntot. Kasama niya pa naman na mag-file ng impeachment complaint itong si Ferdinand Topacio. Oo. Yung bagong miyembro ng PDP na mukhang gusto din atang maging congressman. Diba? I mean, maging gustong senador. Diba? Ng PDP. Yung mga binibitawan pa naman nilang violation ni PBBM, yung culpable violation of Constitution. Betrayal of public trust ko, no? Pero ang tanong, may bago ba silang ebidensya? May bago ba silang dokumento? Meron ba silang COA findings? Abay, mukhang wala, diba? Pero, ano kaya yung motives? Dito nga po mga minamahal sa biglaang pag-atras. Normal pa ba kaya ito? Diba na uurong sulong, lalaban babawi? Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi naman nata pwede na impeach si BBM ngayon, tapos bukas, ay hindi, Supreme Court na pala yung bahala. Mukhang meron silang strategy. Ano kaya yung niluto ng mga to? Or baka merong nangyayaring malaking hindi natin nalalamang eksena sa likod ng korte sa likod ng mga kanilang maskara. Kasi si Mike Defensor talagang nag-undergo ngayon dito sa napakalaking intriga. Oo, na siya daw po ay kinokontrol ni GMA. Meron pang post tabasahin natin. Si Mike Defensor daw po mga minamahal, ito. Nasa na yon?
Pakita ko sa inyo. Okay. 'Di ba, parte siya ng DENR. So, may nag-post na hindi daw siya yung environmental warrior na gustong ipinta ng iilan. Hindi din siya bahagi ng DENR dahil mahal niya ang kalikasan. Nandoon daw siya dahil mayroong negosyo at pagkatapos ng pwesto, diretsong pasok sa mining and quarrying. So, malinaw na hindi pro-environment, hindi protector ng bundok, ilog at komunidad, pro-business, pro-kita daw itong si Mike Defensor. Pinaliwanag, sino ba si Mike Defensor? So, sa panahon na wasak ang watershed, binubutas ang kabundukan at nilulunod ang mga baha, 'di ba? Dito nga po sa ating bayan, ano daw ang naging direksyon? Oo, wala kasi mas inuna daw niya yung permit, proyekto, kita. Hindi daw po ang rehabilitation at sustainability, kundi sa madaling sabi, negosyo. So, kaya huwag na kayong magtaka kung bakit biglang maingay ngayon itong si Mike laban kay Bongbong. Hindi yan dahil sa prinsipyo, hindi yan dahil sa malasakit sa bayan, kundi dahil hindi daw napagbigyan. So, ano ba yung hindi napagbigyan? Walang MMDA chairmanship, walang DNNR secretary comeback, walang pwesto, walang power. Sa madaling sabi, walang control. Kaya daw nagalit itong si Mike Defensor. So, at kapag ang isang politiko ay sanay sa pwesto at hindi napagbigyan, ang next move ay laging pareho. O ano ba yung next move nila? Mag-ingay, magpakamoral, magpanggap kuno ng concerned citizen. So, mapapansin nyo rin ba sa timeline? Diba? Yung mga meow-meow, mga arf-arf, sabay-sabay. Pare-pares daw sila ng script. So, hindi na daw kailangan ng briefing pero halatang nasasaktan sila sa kanilang mga ambisyon. So, hindi sila galit dahil may mali. Galit sila dahil wala daw silang nakuha. So, yung last card daw nila ay itong si Sara Duterte. So, doon daw sila umaasa, doon daw sila kumakapit, at baka sakaling doon daw matupad ang kanilang wish list na hindi na ibigay ng kasalukuyang administrasyon. So, anyway, mga minamahal, ganyan daw ang uri ng politika. Kapag may upuan, tahimik. Kapag wala, maingay. Kapag hindi napagbigyan, biglang nagiging tagapagtanggol ng bayan. So anyway, hindi ito tungkol sa advokasya, hindi ito tungkol sa kalikasan, hindi ito tungkol sa prinsipyo. Ito daw po ay tungkol sa kapangyarihang nawala at posisyong hindi nakuha. So yun daw po ang dahilan kung bakit nagwawala ngayon itong si Mike Defensor. So, yan po yung isang Facebook post. Ngayon, dito pumapasok. Ano ba? Natakot ba itong si Mike Defensor dahil na-reveal na pro-negosyo siya at hindi pro-environment? Diba? Natakot ba siya dahil yung kanyang baho ay unti-unti nang nasisiwalat? Yung mga past issues niya, mga political liabilities niya, natatakot ba siya dahil doon? So, sa politika, minsan mga minamahal, hindi natin kailangan ng tawag dito, yung kaso. Diba? Hindi mo kailangan kasuhan yan si Mike Defensor. Sapat na ang ipaalala sa taong bayan na ganito ang taong yan. Anyway, ano ba kaya yung posibleng dahilan kung bakit nakita niya, diba, na walang dating or walang bitaw itong impeachment? Diba? Sabi ko nga sa inyo, ang impeachment, mga minamahal, ay isa po yung political process. So, kailangan ng number games. Kailangan mo ng support ng House. So, kailangan mo ng solid evidence. Ang nangyari, wala silang momentum Walang critical damage kay PBBM. Walang solid case. 'Di ba? So, bilang veterano, baka naisip niya na, bakit ko pa ipipilit kung talo naman talaga sa umpisa pa lang? 'Di ba? So, meaning, ang gagawin nila, susuportahan na lang nila yung final ng Makabayan Block, 'di ba? Iisa na lang sila para sabihin man ko noon na magkakampi tong mga mga to. Kaya nga dapat ibalik si Martin Kasi nung si Martin Romualdez, mga minamahal, buo yung House, 'di ba? Sa politika, kapag ikaw ay nag-ingay, alam naman natin na kapag maingay ka, meron talagang mahalungkat sa iyo tungkol sa mga nakaraan mo. 'Di ba? Posible ba kaya na mayroong binalikang record dito kay Mike Defensor?
kung kaya natatakot siya, iurong na lang natin yan. Nadadamay ako eh. Kasalanan mo din naman kasi nagpa-okto ko kay GMA. Diba? Mga minamahal, hindi natin sinasabing kasalanan ng politika ha. Pero sa politika, perception is a power. At baka napagtanto ni Mike Defensor na mas delikado pa lang kanyang ginagawa. 'Di ba? Para sa kanyang pangalan, baka masira ang kanyang reputation. 'Di ba? Kahit hindi man nila aminin. Oo. Mukhang napag-utusan lang naman talaga itong si Mike Defensor. Kasi sa politika, may mga frontliners yan eh. Sa politika, may script, may nagpapagalaw, may umaatras, 'di ba? Sa eksena, may umaabante, 'di ba? May tagatapos, may tagasimula. 'Di ba? Baka posibleng itong si Mike Defensor, baka minamahal, abay ginamit lamang bilang isang testing balloons. Ginamit para mag-ingay. 'Di ba? Or ginamit para sukatin ng reaksyon ng publiko. At nang nakita nilang wala namang traction eh. 'Di ba? Nung nakita nilang walang galit ang masa. Nung nakita nilang walang sumusuporta, abay, okay, tama na. Huwag na natin ituloy, mapapahiya lang tayo. 'Di ba? Okay, nito ang tanong, bakit Supreme Court na lang? Bakit Supreme Court na lang daw? Ito yung pinaka-telling dyan sa lahat eh. O, sa Supreme Court na lang natin ibigay yung lahat. Diba? Yung ibig sabihin lang naman kasi dyan mga minamahal, alam mo hindi ka mananalo sa Kongreso. At alam mong politically dead yung issue mo. At gusto mo lang magkaroon ng exit na mukhang hindi ka talo tingnan. So, ang ginawa niya, ibinigay niya na lang sa Supreme Court. Pero tandaan, ang impeachment ay political. Ang Supreme Court ay legal. Tandaan ninyo. So, kung wala kang matibay na legal na ebidensya or issue, babagsak din yan. Yung mga, bahala na si Supreme Court. Wala ding patutunguhan yan. At ang mas malaking tanong, ano ang ibig sabihin nito para kay PBBM? Diba? Ibig sabihin, malakas itong si President Bongbong Marcos. Kung totoong may mabigat na ebidensya laban kay PBBM, hindi aatras yung grupo ni Defensor. Hindi titigil ang mga reklamador. 'Di ba? Mas lalakas pa sana ang kanilang galaw. Pero tumigil eh. Umatras, isa-isang nanahimik, isa-isang nagpapalusot. Ibig sabihin, wala silang dating, walang mga bitaw. 'Di ba? Mahina. Ang mga hawak nilang ebidensya, 'di ba? So ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Hindi di porket maingay, may katotohanan na. O, hindi porket matapang magsalita, abay may ebidensya na. At hindi porket may impeachment complaint, may kasalanan na agad ang Pangulo. 'Di ba? Itong biglaang pag-atras na Mike Defensor, hindi yan aksidente, mga minamahal. At hindi din yan strategy shift. 'Di ba? And also, hindi yan coincidence. Yan po ay isang political reality check. Kasi alam nilang checkmate sila. Alam nilang walang patutunguhan ng impeachment. Kaya, ayaw nilang magmukhang talo, umatras na sila ng kusa. 'Di ba? At sa politika, kapag biglang tumahimik ang maingay, ibig sabihin, may nakita silang ayaw nilang makita ng publiko. Nabisto kaya itong si Mike Defensor? Tanong lamang po. Alright, mga minamahal, again, it's me, Alicia Ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.